Yo, what's up mga bossing? Kumusta na kayo? It's been a while since nag-vlog ako. Yung last upload ko, I updated you regarding dun sa pagpapagawa ng bahay. And 2 days ago natapos na tong bahay. So samahan nyo ako at ipapakita ko lang naman sa inyo kung ano yung mga ginawa nila at yung mga changes na pinabago ko dun sa bahay. Para mas lalo siyang matibay, especially kung alam mo yun, yung bahay mo is nasa gitna ng palayan, nasa bukid ka. So yun lang yung naisip ko na much better way para alam mo yun, hindi talaga malakas yung impact ng bagyo sa bahay. Kasi ang nangyari kasi mga bossing, talagang yung bagyo talagang diretso sa bahay ko eh. Wala siyang ibang bahay na tatamaan. So dito talaga siya tumama. Kaya I think important talaga na pag nagpapagawa ng bahay, make sure na alam mo yung lugar and pag-aralan mo before mo ipatayo yung bahay. Kasi kagaya sa akin, malaki yung nagastos, which is ang hirap din, di ba? Nawala na tayo ng work and wala din naman akong pera. So at least nandyan lang yung mga tao nagsusupport sa atin. Yun lang naman mga bossing. So yun, without further ado, so let's go na. As of now, naglalaba ako. So ayan, madilim na dito kasi gawa ng pinasarado ko na tong taas. If you remember, dati nakabukas to kasi nga plano natin lagyan ng taas, di ba? So ayan na siya, nakasarado na siya. Para sa safety purposes na rin, kaysa hintayin pa natin kung kailan natin mapapatayo, which hindi ko talaga alam, hindi natin alam kung kailan natin mapapatayo yung ganung bagay. So what I plan here is lalagyan natin siya ng isa pang kwarto. So kasi sobrang luwag nito to be a sala. Tingnan mo naman yung luwag. So yun yung plano, lalagyan natin ng isang room dito para ayun, may extra room, di ba? Then, ayun, bumalik na kami dun sa dating kwarto namin nung, alam niyo yung binagyo, di ba? Doon kami natutulog banda ron, mga bossing. So, bumalik na kami doon. Itong kwarto na to is empty na again. Hindi ko pa nga lang nalilinis, gawa ng kahapon lang ako nag-shift doon sa kabilang room. So, today, yun ang gagawin natin. Maglilinis tayo and ayun, naglalaba ako, magluluto, daming gagawin. Maglilinis sa likod. Pinapintura ko din to mga boss kasi nga malapit na siyang masira, yung may mga marka na parang masisira na. So ang ginawa ko, pinapintura ko na din dun sa nagagawa ng bahay. So ayun, ng bubong I mean. So ayan o, dito sa kabilang room yung mga gamit ni Papa, which is ang dami. Hindi pa rin ako nakakapaglinis dito. Ano, medyo makalat pa. So kailangan ko itong linisan. And yun nga, kailangan itong malinisan para mawala yung mga lamok. Kasi sobrang daming lamok ngayon. Mas naging malala yung dami ng lamok ngayon compare before. Kaya yun, dapat talaga ito malinisan na. Yun nga, tingnan mo may mga butas na ganun. Anyway, gagamitin pa naman yan pag finishing na yung bahay. Kailangan pa ulit nila maglagay ng mga scaffold. So, moving on tayo sa kabilang room again mga boss. Ito yung ano, kung natatandaan niyo yung banyo, ayun pa rin. Same. Kailangan ko dilinisin kasi ang daming mga kalat na semento. So, kailangan linisin siya para mawala yung mga lamok. So, ito yung ginawa ko dito sa room. Nilagyan ko ng linoleum. So, dito na kami natutulog ngayon. Nahihindad ko kasama yung mga bata. So, drink. Ito yung sa likod. Nilagyan ko siya ng linoleum mga boss para hindi na tayo maalikabukan masyado kasi sobrang alikabok. Ay, alikabok. Sobrang alikabok talaga, as in. Ang hirap mag-maintain ng bahay pag hindi pa talaga siya tapos kasi laging alikabok, yung dumi. Alam mo yun, ang daming nakakapasok na kung ano-ano. Minsan magpakalakang, alam mo yung kumakain ka ng dinner tapos may pala kang tumatalon-talon dito sa dining area mo. Kape tayo mga boss, nag-coffee na ba kayo? Kumusta pala kayo? I mean, it's been a while since I last uploaded kaya
Ngayon lang din ako nagka-time kasi nga busy sila dito. Ang daming ginagawa. Kung magba-vlog ako is harang lang ako, 'di ba? So I mean, ito is gamit na gamit tong daanan na to papunta doon sa likod, sa harap. So hindi ako masyado, hindi ako nakapag-vlog. So ngayon lang ako nagba-vlog and naglalaba ako, ayan. Lalaba tayo. Washing machine natin. And magluluto tayo ng kinamatisang baboy. Tinuro ni mama yun paano lutuin. So let us try that again. Tapos itong pintungan na to, ayan. Nilagyan ko lang siya ng maliit na kahoy sa baba para hindi makapasok yung mga palaka tsaka yung mga pusa kasi pumapasok eh. Kaya ang hirap. So ito na yung taas namin, ayan o. Kung nakikita nyo, ganyan na siya ngayon. Firewall na siya. Yun pa yung isa kong pinabago. Then from here sa likod, pinalagyan ko siya ng canopy. Kung makikita nyo yung canopy sa likod, eto na yun. Yung canopy na yan. Yan yung pinalagay ko. So ganyan na siya. Para mas matibay kasi ang hirap pagka hindi matibay. Dito naman medyo makalat nga lang. Ayan o. Kailangan ko palinisan to para sa safety na rin ng mga bata. Ito yung foam na nabasa noon mga bossing. So kailangan ko siyang patuyuin. Tapos isprayan ko ng downy. Pwede pa naman siguro to yung downy na antibac para alam mo yun, magamit pa. Ito pala yung bakal na natuklap doon, boss. Tingnan nyo. Ayan o. Tuklap yung bakal na yan. Tsaka nagkakalawangan na kasi C-par lens lang yun nilagay kasi nga temporary yung plan. And yun, I guess for me, suggestion lang kung nagpapagawa kayo ng bahay, make it sure na wag na lang temporary kasi nga for your own safety na lang din kasi mga bossing kasi ang hirap ng ganun. Alam mo yung feeling na experience mo yun in a way na buti walang nalaglagan ng bakal, walang naliparan ng yero, walang nasaktan, which is magandang bagay. Paano kung may nangyaring ganun, di ba? Yung cost of yung life mo yung nasa mahirap na sitwasyon, unlike sa mga bagay na alam mo yung prepared ka na ganun na dapat yung ginawa sa bahay. So suggestion ko lang kung magpapagawa kayo ng bahay, make it sure na survey nyo yung area kung ano ba magandang design, especially pag ganito kasi nga tingnan nyo naman tatamaan talaga ako ng bagyo kasi wala akong katabing bahay na harang ng hangin. Kaya yan ang bagay talaga sa bahay. Yan. So yun, maglilinis ako nito. Medyo haggard do tayo ngayon kasi nga lagi tayong naglilinis, lagi tayong maraming ginagawa. Anyway, yun naman ang ginagawa ko dito pero alam mo, mas doble yung work ngayon kasi nga ang dumi ng bahay, maalikabok, ang daming kailangan gawin. Kung gusto nyo, tignan natin yan sa labas kung paano kung pinabago yung gilid kasi binago ko na yung gilid mga boss eh. Tingnan natin dun kung para makita nyo. Let's go. Ito pa yung mga bakal na iiwan, mga nilipad. Ayan o. Yung iba pinapalit ko ng bigas kay tito, nakuha niya. Ito pa pala yung bakal kalawangan na. So kailangan na rin naman palitan. Yun lang. And ito yung sa gilid para makita nyo lang, at least may idea kayo kung paano yung pinagawa ko. Ayun na siya, ganyan na siya. Alam mo yung naka-close na siya na pag ganun, pataas tsaka pag ganun. So ayan na. I think much better na yung ganyan kesa iba pa kasi nga hanginin din dito, dadaanan siya ng hangin. So yun lang yung suggestion ko pag mga gantong area, kailangan talaga hindi litaw yung bubong mo kasi lilipa rin yung bubong. Ito nga hindi nga nadali ang bahay na yan, gawa ng dito dumadaan yung hangin sa akin before sa kanila. So yun, I hope okay kayo mga bossing kasi medyo matagal tayo hindi nakakapag-upload and namiss ko na rin mag-vlog. Honestly, nakakamiss mag-vlog kasi ito yung pinaka gusto kong ginagawa. Alam mo yun,
And hopefully okay kayo. Na-late lang yung upload ko din and na-late lang yung gawa ng pinadaan muna namin yung mga bagyong Rolly and Ulysses. Sa Mindoro kasi ang lugar na to pag bare months laging umuulan. Actually every another day or almost every day umuulan at least 1 hour a day, especially pag hapon. Na-surprise ako na ganito pala yung ano dito, yung weather pag bare months na laging umuulan every afternoon. Then lagi ding nawawala ng kuryente. Parang Christmas light. Literal na Christmas light ang kuryente dito kasi nga 2 days ago nawalan ako ng kuryente na madaling araw twice. Like 10 minutes din may kuryente. Then the day after yesterday nawalan ng isang beses, gabi rin mga 7 o'clock, around 5 minutes lang. Then kahapon nawalan din, kagabi nawalan din ng kuryente like for 5 minutes. Then bumalik ulit 5 or 10 minutes. Just imagine that. Ewan ko ba anong problema sa nagsusupply ng kuryente na Umerco ba yata yung tawag na ito o Umerco na laging ganun. Kasi ang problem like yung mga appliances, di ba naka-plug na yan, kung patay sindi yan every time, pwedeng masira. So, syempre kawawa naman yung mga consumer nila, dapat iniintindi nila, di ba? Hindi yung bigla na lang mamamatay yung ganun, mga ganun bagay. I know there is a technical things, pero syempre, they should consider that. Ito nga daw yung brownout capital of the Philippines, which I guess I agree. Kasi in my 2 months here, siguro yung 2 months ko, parang every week twice or thrice walang kuryente. Just to sum up, parang ganun yung calculation niya. Thrice a week walang kuryente. At least mawawala na for 10 minutes or 30 minutes. So yun, just imagine nung may bagyo, 10 days walang kuryente, yung wala kaming ilaw. I mean, wala kaming ilaw dito sa bahay. 10 days. Ang hirap nun, di ba? How you will manage ng ganun. Ang hirap nga. Anyway mga boss, nice catching up with you. I hope i-like nyo tong video na to and huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko and I'll update nyo pa. Sa tingin nyo, ano bang mga content na gagawin ko pa para naman meron akong maisip na iba. Diba? Comment down mo below kung anong kung anong content ang pwede kong gawin. Anyway, see you soon mga boss and peace.